We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag ang malembaya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station. Ako po si Chris Zuniga. Sa pool sa CCTV ang panloloob ng lalaki sa isang punerarya sa San Carlos City, Pangasinan. Tutukan sa report ni Russell Simorio. Makikitang pumasok ang lalaking ito sa showroom ng isang punerarya sa Barangay Rojas, San Carlos City, Pangasinan. Tumingin muna ang lalaki sa mga nakadisplay na kabaong. Saka nagtungo siya sa kahera ng punerarya. Tila may hinahanap. Hindi na nahagip ng CCTV camera pero nadiskubre na lang na nawala ang cellphone na nakalapag sa lugar. Hindi siya natakot sir, parang wala lang, pumasok siya dito tapos tumingin pa din sa sir. Tapos yung ginawa na yung ulit yung cellphone sir na naka-charge yun sir eh. Sa isang anggulo ng CCTV, makikitang dali-daling tumakas ang lalaki matapos ang pagnanakaw. Sa likod po siya dumaan tapos pumunta dito sa showroom po tapos tumingin sa higaan po namin. Tapos tulog kami kasi nun sir madaling araw na po. Sa kuha ng isang CCTV sa Old Market ng San Carlos City, makikita ang babaeng ito na nagpanggap na customer sa cellphone shop. Kitang ilang beses na sinubukan ng babae na abutin ang nakalapag na cellphone. Hanggang sa ikatlong subok, tuluyan niyang natangay ang cellphone. Tumanggi nang magbigay ng pahayag sa kamera ang may-ari ng shop pero magbibigay raw siya ng pabuya sa ikadadakip ng suspect. Nagiging modus ng mga ilang tao na nagsasamantala sa kahinaan ng iba na kung saan ang durukot, mga ganun. Para iwas po dukot, ang ating mga gamit po lagi ay nasa pangangalaga natin. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Aabot na sa mahigit 200 ang unclaimed UMID card sa SSS Dagupan Branch. Bakit nga ba ito mahalaga at bakit dapat kunin sa SSS? Ang detalye sa report. Nasa 200 Unified Multipurpose Identification o UMID card ang nakatenga sa SSS Dagupan Branch at hindi pa rin kinukuha ng mga may-aring miyembro. Pero yung iba kasi, yung mga cellphone numbers nila, malamang hindi na yun ang gamit nila. So nagkaroon tayo ng pile up ng inventory ng mga generated ID. Sa inilabas na pahayag ng SSS Central Office, hanggang sa December 29 ng huling araw ng pagkuha ng unclaimed UMID cards. Sakaling hindi ito makuha, sisimulan na ang disposal nito alinsunod sa SSS retention policy. Naka-archive na po yung document, there's no way na mariretrieve yun. So we will be starting maybe from the scratch. So papa-ID ulit sila. Malaking bagay para sa mga SSS member ang UMID ID, gaya ni Mang Eddie mula sa San Fabian. Nagagamit niya ang UMID ID sa lahat ng kanyang transaksyon na nangangailangan ng ID. Mahalaga po para sa akin, madam, dahil wala po siyang expiration date. Maaring magtungo sa SSS Dagupan Branch ang mga miyembrong hindi pa nakapag-claim ng UMID card. Partikular, yung mga nagsumiti ng application simula August 2017 hanggang December 2020. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Sisimula na raw ayusin at ilipat ng Senpelco ang mga takaw disgrasyang poste ng kuryente sa ilang bahagi ng kalsada sa Mangaldan, Pangasinan. Sundan sa ulat ni Claire Lacanilaw. Nagsagawa ng road widening sa bahagi ng Barangay Banlag, Mangaldan, Pangasinan. Pero hindi inalis ang mga poste ng kuryente. Ngayon nagiging bahagi na ng kalsada ang mga poste na peligroso sa mga motorista. Sana raw maalis o mailipat ang mga takaw disgrasya na poste ng kuryente. Hindi dapat aksyonan na yan. Kasi talagang accident hazard yan.
Kailangan dapat nung ginawa yung widening, dapat sinama nila sa planning yan. Dapat tanggalin nila mag-quad. Maraming nadidisgrasya dyan eh. Halos karamihan, mga single, mga tricycle. Dahil sa poste na nakaarang. Puspusan na raw ang pagsasaayos at paglilipat ng mga poste ng kuryente na sagabal sa kalsada. Ayon sa Senpelco, patuloy rin ang pagpapatupad ng scheduled power interruption upang bigyang daan ang paglilipat ng poste ng kuryente na maapektuhan sa road widening project ng DPWH. Marami na po tayong nailipat at may mga identified na priority na ililipat po at isa na rin yung nandiyan na Barangay Dulag na nakaplano para mailipat. Ini-schedule lang po natin yung interruption para maiwasan na magkaroon ng prolonged na pag-process. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Nararanasan ang kakaunting supply ng sibuyas sa Bayambang na tinaguriang Sibuyas Capital ng Pangasinan. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Sa ganitong panahon na papasok na ang buwan ng Desyembre, dapat sana'y marami na ang supply at mababa na ang presyo ng sibuyas sa Bayambang na tinaguriang Sibuyas Capital ng Pangasinan. Pero mas lalo pang tumaas ang presyo nito. Ngayong linggo lang, karagdagang 20 pesos per kilo ang itinaas sa presyo ng pulang sibuyas sa bayan. Paliwanag ng mga negosyante, nararanasan ang kakaunting supply ng sibuyas ngayon. Sumisipa talaga ang presyo ngayon kasi simple kukunti ang sibuyas na na-harvest ngayon sa bukid. Apektado bang supply ng sibuyas sa bayan matapos ang mga naranasang pag-ulan sa nakalipas na mga buwan? Bunsod nito, nabulok ang karamihan sa mga tanim na sibuyas, dahilan para maapektuhan ang ani ng mga onion grower. Inaasahan ko konti lang din ang maaani sa susunod na buwan. Tapos yung mga first harvest ng December, puro nasira. Kaya ngayon, yung mga na-stock na lang sa storage na konti, yun na lang yung available. Sa ngayon, karamihan sa mga ibinebentang sibuyas sa bayan nanggagaling pa rin sa mga cold storage facility. Ayon sa Sinag, sasapat ito hanggang sa January 2024. Idagdag pa rito ang inaasahang pagdating ng mga imported na sibuyas. Sa tingin natin, walang problema tayo sa stocks. May local stocks pa tayo hanggang December. Sa ngayon, nasa 170 pesos ang kada kilo ng pulang sibuyas. Nasa 120 pesos naman ang puting sibuyas. Samantala, nasa 120 pesos ang kada kilo ng bawang, habang 60 pesos ang kada kilo ng luya. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, isasagawa ang Ceremonial Christmas Lighting 2023 sa Mangaldan, Pangasinan. Kaya makibalita tayo live kay Claire Lacanilaw. Claire? Chris, tunay na ramdam na nga ang diwa ng Kapaskuhan dito sa bayan ng Mangaldan dahil anumang oras ay formal na ang papailawan ang iba't ibang dekorasyong Pampasko dito sa bayan. Taon-taon, excited na inaabangan ng mga residente ang pagpapailaw ng iba't ibang dekorasyong Pampasko sa Mangaldan, Pangasinan. Tampok ang makukulay na parol na likha ng mga person deprived of liberty at nativity display. Tulad ng magkapatid na si Pia Quiros at Lucrecia Deschar mula Barangay Giling. Iba umano ang ningning at diwa ng Kapaskuhan sa bayan. Ako din, excited din dahil magandang pasyalan pag gabi kasama yung mga bata. Masaya po kasi palagi naman po kaming pumupunta dito pag gabi po. Kaya hinihintay namin na mailawan. Isasara sa mga motorista ang bahagi ng Rizal Avenue upang bigyang daan ng iba't ibang aktibidad sa bayan. Nakahanda ang otoridad para sa pagbabantay ng seguridad sa bayan. Pansamantala po ulit na isasara po namin itong pansamantala itong Christmas lighting na bibigyang daan nang sa ganon ang mga tao ay magkakaroon ng lugar na mapanood ang programa at pag-umpisa po ng Christmas lighting sa bayan nating Mangaldan.
Chris, as of 4 p.m. ay isinara na nga sa mga motorista ang bahagi ng Rizal Avenue upang bigyang daan ang formal na pagpapailaw ng Christmas display dito sa bayan ng Mangaldan. Tampok dito ang mga makukulay na Christmas parol, Christmas lanterns, Christmas tree at highlight din syempre ang pagpapailaw ng nativity scene. Maigpit naman ang pagbabantay ng otoridad upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga may kisaya dito sa aktibidad. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw. Samantala mga kapuso, gugunitain sa November 30, araw ng Huwebes, ang 160th anniversary ng kapanganakan ng tinaguriang pinuno ng revolusyon na si Gat Andres Bonifacio. Pero idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang November 27, araw ng Lunes, bilang national holiday sa pamamagitan ng Proclamation 90 na nilagdaan niya noong nakaraang taon. Kaugnay ito ng polisiya ng gobyerno na holiday economics para magkaroon ng 3-day weekend na makakatulong sa local economy. Dahil sa proklamasyon, magiging regular working day ang November 30 ngayong taon. Unang ipinagdiwang ng Pilipinas ang Bonifacio Day bilang national holiday noong 1921. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Apektado ang ilang ambulant vendor sa ginagawang konstruksyon sa bahagi ng Arellano Street sa Barangay Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Napilitan silang lumipat dahil sa mahinang benta. Ayon naman sa Public Order Safety Office, kasama ng Market Division at ilang kawani ng LGU, una nang naabisuhan ang mga negosyante sa epekto ng road construction. Target naman daw matapos ang kalsada sa susunod na buwan. Biyaheng Kalasyaw, Mangaldan mapapabilis oras na matapos ang ginagawang circumferential road. Sundan sa report ni Russell Simorio. Sa Barangay Bud, Kalasyaw, Pangasinan, ang entry point ng ginagawang circumferential road na magdurugtong sa bayan ng Mangaldan at Dagupan City. Sementado na ang 1 kilometrong bahagi ng kalsada. Malawak ang bawat lane ng kalsada. Puspusan din ang paggawa ng drainage system. Pero may hadlang sa konstruksyon. Pagka umuulan, hindi kami makapagtrabaho. Saka ang problema pa namin sa right of way. Hindi pa man tapos ang circumferential road. Sinubukan na itong daanan ng mga siklista. Inabot lang daw ng 10 minuto ang biyahe mula Barangay Bud, Kalasyaw hanggang sa Barangay Anolid, Mangaldan. Kung motorsiklo o 4 wheels naman ang gagamitin, mas mabilis ang magiging biyahe. Hindi na kailangang umikot at maipit sa traffic para makarating sa destinasyon. Mababawasan ang biyahe ng sasakyan kasi kung iikot ka, talagang matagal. Kung dito, malapit lang. O kaya, maganda itong ginagawa nila. Malayo na po. Nalalayuan. Tapos, traffic po. Kaya mas maganda to kasi iwas traffic, tapos mas malapit. Marami siyang tatagusan na daan yan. Ayon sa Department of Public Works and Highways, nakalatag na rin ang program of work ng mga tulay na kokonekta sa circumferential road. Tapos na ang tulay sa bahagi ng Barangay Bud. Inaasahang makukumpleto ang buong circumferential road sa 2025 na may habang 6 na kilometro. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Magsasaka patay sa pamamaril sa Jadi, Nueva Vizcaya. Narito ang report. Patay ang isang magsasaka matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek sa Jadi, Nueva Vizcaya. Kinilala ang biktima na si Marcelino Kimayog, 60 anyos. Nasa harap ng kanilang bahay ang biktima nang dumating ang sospek na sakay ng motorsiklo saka siya pinagbabaril. Patuloy ang investigasyon sa insidente upang matukoy ang motibo at makilala ang tumakas na sospek. Isang bangkay ng lalaki ang nakita sa ilog na bahagi ng Barangay Asinga via Baggaw, Cagayan. Kinilala ang bangkay na si Ruel Soriano, 38 anyos. Huli raw na nakita si Soriano na nagpapastol ng alagang kalabaw kung saan isang ilog ang madadaanan nito. Maaari umanong nahulog mula sa kalabaw ang biktima. Tumama ang ulo sa bato at nalunod.
Ito ang asong si Luca, 2 taong gulang at isang male long coat chihuahua, maamo, maliksi at aktibo. Laging kasakasama ng kanyang amo tuwing may outing. Madalas daw siyang nakakawala sa bahay pero ligtas naman daw siyang nakakabalik. Pero isang umaga, natagpuan na lamang ng pet owner na si January Chu si Luca na duguan at wala ng buhay. May butas sa likod na tumagos sa tagiliran. Posible raw na binaril si Luca. Labis ang pagdadalamhati ni January sa pagkamatay ng kanyang alaga. Jeric Pasilyao, 1 North Central Luzon. Pera na naging bato pa. Yan ang sinapit ng 3 biktima matapos magbigay ng malaking halaga ng pera kapalit ang umano'y malaking return of investment. Nangyari yan sa isang transient house sa Barangay Poblacion, San Vicente, Ilocos Sur, kung saan tenant ang suspect at ang biktima ay kapwa tenant din at may-ari ng transient. Sa kabuuan, 3.8 million pesos ang natangay ng suspect na taga Los Baños. Ang modus, ipapasok daw ang pera sa forex trading sa pangakong 98% ang monthly return. Pero sa payout schedule ay nawala na parang bula ang suspect. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang mga biktima. Plano naman daw ng PNP na iakyat ito sa kasong large-scale estafa. Samantala, ilang miyembro ng Philippine Coast Guard dumalo sa burol ng nasawing kabaro sa Tabuk City, Kalinga. Tinutukan niya ni Ivy Hernando. Sa huling araw ng burol ng nasawing si Coast Guard Apprentice Seaman Mori Cagway, bumisita ang ilang opisyal ng Coast Guard mula sa Northeastern Luzon District. Taos-puso raw silang nakikiramay sa pamilya. Unang-una, nandito yung Coast Guard District Northeastern Luzon para magbigay ng honor at bigyan ng support ang family. May augmentation ng Coast Guard sa burol hanggang sa mailibing si Cagway. Ayon sa pamunuan ng Coast Guard District Northeastern Luzon, na unang natapos ang kanilang WASAR training bago ang 2 insidente sa Cavite at Palawan. Gayunman, kasama raw sa sinuspinding WASAR training ang mga invitation mula sa LGUs. As instructed from headquarters, kasama po kami na na-cancel yung mga WASAR trainings. From now on, wala pang i-implement na WASAR training sa jurisdiction ng Coast Guard District Northeastern Luzon. Unless i-provide ng national headquarters yung mga revisited guidelines, yung mga reviewed instructions, kung ano yung lalabas dun sa mga revisions, yun lang yung ipapatupad namin for the training courses mo. Samantala, nagpasalamat ang pamilya sa pakikiramay ng mga miyembro ng Coast Guard. Ngunit tuloy pa rin daw ang kanilang laban para kay Mori. Nagpapasalamat sa kanila kasi ginagawa naman nila yung maganda sa amin. Na-comfort po ako, pati pamilya ko na-comfort po ako. So, na-accept ko naman ang nangyari kay Mori. Justice ang gusto kong kamit ni Mori. Nakapaghain na raw ng formal na reklamo ang pamilya at nakapagsumiti na ng mga dokumento sa NBI. Mula sa Tabuk City, Kalinga, kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Tinapos ng San Sebastian Golden Stags ang kanilang kampanya sa NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament sa pamamagitan ng panalo kontra sa Arellano Chiefs 98-89. Nalusutan ng Golden Stags ang pag-arangkada ng Chiefs sa third quarter upang maiukit ang panalo sa no-bearing game. Ibinuhos ni veteran forward Romel Calahat ang lahat sa kanyang huling laro sa collegiate game para sa kanilang 6-12 card. Natapos naman ang kampanya ng Chiefs sa 2-16 slate. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, iba't ibang weather systems pa rin ang makakaapekto sa bansa at posibleng magdala ng pag-ulan sa ilang lugar. Ang easterlies ay ang mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko, habang yung amihan naman ay malamig at tuyong hangin mula sa Siberia. Sa pagsasalubong ng easterlies at amihan, nabubuo ang shear line na nagdadala ng pag-ulan. Base sa datos ng Metro Weather, may pag-ulan sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Provinces
at ilang bahagi ng Central Luzon, posible ang malalakas sa ulan sa Cagayan at Isabela. Kaya maging alerto sa banta ng baha o pagguho ng lupa. May mga pag-uulan din na inaasahan sa natitirang bahagi ng Luzon, gayon din sa Visayas at Mindanao. Singil sa kuryente ng DECORP, tumaas ngayong Nobyembre. May ulat si Russell Simorio. Nakatanggap ng notice of disconnection si Mang Danilo mula sa Barangay Pugaro, Dagupan City. Kaya agad siyang nagtungo sa Dagupan City Electric Corporation para magbayad ng bill sa kuryente. Mahigit 1,900 pesos ang kanyang electric bill. Mas mataas kumpara sa September billing. Ang ginagamit namin sa bahay ay isang refrigerator, isang TV at saka 2 electric fan. Sa abiso ng DECORP, asahan pa ang pagtaas ng bayarin sa kuryente ng mga consumer dahil sa bahagyang pagtaas ng generation charge ngayong November billing. 5.64 per kilowatt hour na ang singil na mas mataas ng 31 centavos kumpara sa generation charge noong Oktubre. Ayon sa DECORP, nakadepende rin sa presyo ng petroleum products at palitan ng piso sa dolyar ang singil sa kuryente. Yung ginagamit dyan na fuel ay coal, cut yan sa abroad. So pag inangkat mo yan, mayroong fuel cost, mayroong forex. May diskarte ang mga consumer para makatipid sa konsumo sa kuryente. Pag gabi, pinapatay ko yung ilaw. Tapos pag wala ko doon, yung nakaplug na appliances, pina-unplug ko yung kwan. Sa kabila ng pagtaas ng demand sa kuryente ngayong holiday season, tiniyak ng National Grid Corporation of the Philippines na matatag ang supply ng kuryente sa Luzon Grid. Sa Power Situation Outlook, nasa 14,400 megawatts ang available generating capacity, habang nasa 3,540 megawatts ang reserba sa kuryente. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, One North Central Luzon. Samantala, isang kinakalawang na granada na pinaniniwalaang nagbula pa noong World War II ang natagpuan sa isang bakanteng lote sa Zone 3, Barangay Pared, Alcala, Cagayan. Ayon sa pulisya, ito ay isang 97 fragmentation grenade na sinasabing ginamit ng Japanese Army noong World War II. Ayon Police Staff Sergeant Sherwin Flaviano ng Alcala Police Station, natagpuan ang granada sa bakuran ng isang residente. Agad itong dinala sa Provincial Explosives and Canine Unit ng Cagayan PPO para sa proper disposal. Problema naman sa Baguio City ang mga taxi driver na namimili ng kanilang pasahero. Sundan sa report. Mula sa sentro ng Kalakalan, pauwi sa Barangay Irisan si Aling Gina. Maraming taxi sa Baguio City, kaya kung tutuusin, walang problema sa transportasyon. Pero bilang isang pasahero, isa sa nagiging problema nila ngayon, ang mga taxi driver na namimili raw ng pasahero. Kasi yung mga driver, minsan namimili sila ng lalo na pag malayo yung pupuntahan. Batid ng Public Order and Safety Division o POSD ang problemang ito. Kaya naman nagtalaga sila ng mga enforcer sa taxi loading and unloading area. Ang ginagawa na lang po natin ay yung mga pumapasok sa taxi stand. You cannot reject anybody who tries to ride your taxi dahil lang malayo or maraming kargada. That's part of your responsibility as a public service provider. Ngayong holiday season, mas pinaigting ng otoridad ang kampanya laban sa mga isnaberong taxi driver. Posibleng matanggalan ng prangkisa sakaling mapatunayang namimili ng pasahero. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Kakanin na ilang dekada nang niluluto ng mga taga-Kalinga, ating tikman sa report. Kasama ng pagkahilig ng mga Pinoy sa kanin, ang pagkahilig din sa mga malagkit o kakanin. Kahit saang lupa-lupa ng bansa, may mga kakanin sa iba't ibang bersyon, hugis, kulay at timpla. Ngayon, dadayuhin natin ang kakanin ng mga taga-barangay Naneng ng Tabuk City, Kalinga, ang inandila. Si Nanay Araceli, dekada 80 pa na magsimulang gumawa ng inandila na ngayon kanya na ring negosyo. Ang proseso, ginigiling ang malagkit, hahaluan ito ng tubig. Nilalagyan ng asin ang tubig para
malasa ang malakit kahit wala pang latik na maihahalo. Unti-untiin lang daw ang paglalagay ng tubig upang matansya at saktong lapot lang ng kakanin. Sunod, ang pagbabalot na sa dahon ng saging. Nilalagyan ng coconut oil bago ang malagkit. Para hindi dumikit yung malagkit sa banana leaves. 20 to 30 minutes ang pagluluto sa kakanin at fast forward, heto na ang inandila. Ang kakanin na ginagawa ng aming mga ninuno. Especially kung may mga okasyon sila kagaya ng kasal, binyag, mga ritual-ritual dito sa amin. Ayon sa Barangay Naneng, 2012 na magsimulang gawin ang inandila. Para mapaunlad ang lugar, hindi lang dito sa barangay, pati sa syudad. At napaunlad ang turismo ng Tabuk City. Kasing tanda ng mga bahay sa aking likuran ang tanda ng kakaninito na nagpapabusog sa maraming taga-Kalinga. Kasama na ang Kapeng Barako. Mula rito sa Tabuk City, Kalinga, kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Mga kapuso, 31 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.